Lubos kong hinahangaan yung mga taong gumagawa ng paraan upang kumita ng salapi hindi lamang para sa sarili pero para rin sa pamilya. Araw-araw kanilang ipinapakita sa atin na hindi hadlang ang kakulangan sa edukasyon o kawalan ng diploma upang magawa mong itaguyod ang iyong sarili at ang iyong pamilyang minamahal. Katulad na nga lamang ng mga nagmamay-ari o nagtatrabaho sa mga vulcanizing shop. Ito kasi ang kalimitang trabaho ng mga ama ng tahanan na hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral sa sekundarya o sa kolehiyo. Yung iba nga, nakapagtapos naman ng TESDA training at dahil dito, nagagawa nga nilang pagyamanin ang kanilang kaalaman at kakayahan. Tuloy lamang ang buhay, walang reklamo at nakakatulong pa sa kapwa-tao. Kahit pa sabihin kakaunti lamang ang kinikita, kahit ako minsan bariya-bariya, ang mahalaga, maiahon sa hirap ang sariling pamilya. Subalit ang kapalaran ng ating bida ngayong araw na ito ay medyo kakaiba. Itong si Nestor o Estong kung tawagin ng kanyang mga kaibigan ay dating isang OFW sa Riyadh. Noon, libo-libong pera ang kanyang kinikita. Nakapagpundar na nga siya ng ilang kagamitan sa pag-vulcanize at nakapag-asawa din ng dalagang kanyang kababata. Nung kanyang kabataan, hinahangaan itong si Nestor dahil magandang lalaki, masipag at walang arte sa katawan, palakaibigan at sadyang magaling makisama. Itong si Nestor hindi nauubusan ng paraan upang kumita ng pera, kaya naman ang kanyang dalagang niligawan ay tuwang-tuwa. Ang pangalan niya ay Elma. Kaya lang itong si Elma, mukhang kaya lamang sinagot itong si Nestor ay dahil sa kanyang galing, diskarte at pera. Itong si Nestor ay kanyang pinakasalan, lalo na nang kanyang malaman na ito yung magkatrabaho na sa ibang bansa. Kaya lang, tila ba nagbago na nga ang lahat, lalo na ang kanyang pagtingin kay Nestor nang malaman niya na hindi na nga raw ito babalik sa ibang bansa upang magtrabaho. Ang sabi niya, nais na lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang negosyong nasimulan, ang vulcanizing shop. Magmula nga noon, palagi na lamang nag-aaway ang mag-asawang ito. Ang lagi nilang pinagkatalunan, pera. Aba, isipin ninyo, itong si Elma na walang trabaho, na hindi naman nagnenegosyo, siya pa ang demanding sa kanyang asawa. Siya pa ang palaging humihiling ng mga bagay-bagay dito. Kumbaga sa bata, napakahilig magturo. Nakakalungkot pang isipin dahil dumating pa nga sa punto na muntikan na nga silang maghiwalay at maghablahan dahil itong si Elma, pinipilit ang kanyang asawang magbalik sa abroad. Pero syempre, mahal na mahal ni Estong ang kanyang misis kahit na madalas na nga silang hindi nagkakaunawaan at mukhang pera na nga lamang ang habol sa kanya. Pinipili na nga lamang nitong si Estong na pakalmahin ang kanyang sarili upang hindi na nga daw siya makapagsalita pa ng hindi maganda sa kanyang esposa. Idagdag mo pa ang madalas na payo sa kanya ng kanyang mga doktor at espesyalista. Dapat daw hindi siya palaging galit na galit dahil maaari itong makaapekto sa kanyang kalusugan. Pinakalma muli nitong si Estong ang kanyang sarili at kalmadong kinausap ang kanyang misis. Mahal naman, Elma, unawain mo naman ako. Hindi na ako pabata. Marami na akong iniinda sa aking katawan. Isa pa, ano bang akala mo sa trabaho ko sa abroad? Ha? Nakatayo lamang ako doon? Nakaupo lamang ako? Nakangiti lamang ako sa bawat tao nasa harapan ko? Hindi. Mabigat ang trabaho ko sa abroad. Pero lahat yun tiniis ko ng ilang taon para lamang sa ating pamilya, para makapagpatuloy ng pag-aaral ang ating anak, para maipagamot mo mga magulang mo, para kahit papaano makapagpatayo tayo ng sarili nating bahay. At ngayon gusto kong malaman mong marami na akong iniinda. May karamdaman na ako na hindi na nga ako makatayo ng diretsyo, hindi ba? Mahal naman. Unawain mo naman ako. Napapagod din ako.
Yan ang sabi ni Estong sa kanyang asawa. Ang tugon naman nito, "Diretsahin mo kasi ako. Ano bang pinapalabas mo na hindi kita inuunawa, na hindi kita iniintindi bilang asawa mo? Na wala akong kwenta, ganon? Dahil ano? Dahil ikaw ang may trabaho? At ako wala, ganon ba yun? Parang pinapalabas mo sa akin na madali lamang ang magstay sa bahay. Pinapalabas mo na simple lamang ang trabahong ginagawa ko rito sa tahanang ito. Aba Nestor, sinasabi ko sa iyo ang mga bagay na ito hindi para sa akin. Hindi para sa kung anong dahilan. Para sa kinabukasan ito ng iyong anak. Paano ang kanyang pag-aaral, ha? Sekundarya na siya ngayon. Magkukolehiyo na siya. Tingin mo, kakayanin ang pipitsugin mong vulcanizing shop na pag-aralin ng anak mo sa kolehiyo? Tingin mo magiging sapat yan? Tsak ka magaling eh. Puro ka akala. Akala ko ganito, akala ko ganyan. Pag pumalpak, bahala ka nga sa buhay mo. Tumalikod na nga lamang itong si Elma. Nagdadabog pa siyang pumasok ng kanyang kwarto. Itong si Estong, hindi na nga lamang nakipagtalo pa sa kanyang misis. Pero ang totoo, nais niyang sabihin sa kanyang asawa na halos lahat naman ng kanyang pinagtrabahuan sa ibang bansa, itong si Elma ang gumastos at gumalaw. Noon kasi nagtalo na ang mag-asawang ito ng dahil sa pera. Ito kasing si Nestor, biglang nagalit nang malaman niya na ang kanyang asawang ito na si Elma ay may sinalihang grupo. Nag-invest daw itong si Elma ng malaking halaga ng pera sa isang negosyo. Ang problema, na-scam daw sila. Pero alam mo ba, imbis na maawa si Nestor sa kanyang asawa, mas nagalit siya. Dahil isang araw pa lamang ang lumilipas, lumabas na agad ang katotohanan. Hindi pala na-scam itong si Elma. Ginamit niya pala ang pera upang maipambili ng kanyang mga luho. Bumili siya ng isang mamahaling brand ng bag at bagong cellphone. Idagdag mo pa na itong si Elma walang kaalam-alam sa maayos na paggastos ng pera. Aba, isipin ninyo, grade 4 pa lamang ang kanilang anak noon, nasa private school na. Inilipat agad itong si Elma ang kanyang anak sa isang private school sa kanilang lugar. Hanggang high school, private school pa rin. Ang paliwanag ni Elma, ang alam daw kasi niya ay hindi naman titigil sa pag-abroad ang kanyang asawa. Hindi raw niya kasalanan iyon. Nang sumunod na mga araw, tumawag ang isang kapatid ni Estong sa kanya. "Hello, Estong naman, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Walang-wala ako ngayon. Estong naman kasi, iisa-isa na nga yung anak mo, kinakapos pa rin kayo." "Ano? Si Elma na naman? Diyos ko naman kasi Estong, sinabi ko na sa'yo noon pa. Huwag mong hayaan na walang ginagawang kilos yung asawa mo. Yan tuloy. Kung bakit ba naman kasi pinapayagan mong hindi siya mag-apply ng trabaho? Ang laki-laki niyang tao. Kung ayaw mag-apply ng trabaho, di magnegosyo. Teka lang, hindi ba't siya ang tumatanggap ng lahat ng sahod mo sa abroad? Ilang taong ka ba doon? 5? 6? 7? Aba, nasaan ang mga pera ngayon? Tandaan mo, Estong. Wala akong makitang dahilan para maubusan ka ng pera. Unang-una, hindi ka naman rumerenta. Sariling bahay at lupa mo ang ginagamit mo. Kaya lang, hindi na nga naipagpatuloy ng kanyang kapatid ang kanyang sinasabi dahil biglang pinatay ni Estong ang tawag sa telepono. Paano nga naman bang hindi papatayin ng tawag? Itong si Elma, nahuli si Estong nakausap nga ang kanyang panganay na kapatid at mukhang nagsusumbo nga daw ito dito. Kesyo sinisiraan daw nitong si Estong, si Elma, sa kanyang pamilya. Bagay na pilit niyang itinatanggi sa kanyang asawa. Yun mismo ang dahilan kung bakit pakiramdam nga ni Elma ay may inililihim sa kanya ang kanyang asawa. Nagalit ito. Sumigaw, nagmura at mukhang pinapalayas pa itong si Estong sa kanyang sariling tahanan.
Ang nakakatawa lang, ang mga tsismoso at tsismosa doon nakadungaw sa may bintana nga nila, kaya dinig na dinig ang kanilang usapan. Walang sinayang na oras sa mga tsismoso at tsismosang ito. Agad nagsumbong sa panganay na kapatid ni Estong. Dahilan upang sumugo dito sa kanilang bahay at pinagsabihan si Elma. Kinabukasan, Estong! Elma! Estong! Agad namang binuksan ni Elma ang pintuan at binungaran ng ngiti ang kanyang bayaw. Oh, kuya, pasok po kayo. Salamat. Teka, nasaan ang asawa mo? Estong! Hey! Estong! Nasaan yun? Ang tanong ng kapatid ni Estong. Wala po ba sumasagot? Baka namalengke na. Sabi ko kasi sa kanya pagkatapos niya maglinis ng bahay, mamalengke na siya. Yan ang sagot nitong si Elma. Bibigyan sana ng isang tasang kape nitong si Elma ang kapatid ni Estong, pero hindi niya ito tinanggap. Ay, tinamaan ka ng magaling, Elma. Ang tagal niyo ng mag-asawa pero hanggang sa ngayon, hindi mo pa rin alam na hindi ako nagkakape. Halos buwan-buwan na nga akong bumibisita sa inyo. Biglang umupo sa sofa itong kapatid ni Estong at sinabing, "Huwag kang aasta na hindi mo alam kung bakit ako dito. Huwag na tayong maglokohan pa. Elma, ano bang problema mo sa asawa mo? Ha? Bakit mo ba siya pinipilit mag-abroad? Bakit mo ba siya pinapaalis? Bakit mo siya pinapalaya sa bahay na ito samantalang kanyang bahay ito? Sa kanya ito nakapangalan. Siya ang bumili nito. Ano bang problema? Ano bang inyong laging pinagtatalunan? Abay, napakasakit para sa aking malaman ang mga bagay na ginagawa mo. Ang asawa mo, napakasipag, madiskarte at gumagawa ng paraan upang itaguyod ang pamilya ninyo. Hindi siya sumusuko. Hindi kahit kailan. Ngayon lang. Ayaw niya nang bumalik sa ibang bansa dahil nakakaramdam na nga siya ng hindi maganda sa katawan. Tapos pipilitin mo? Parang napakamali naman yata niyan, Elma. Yan ang sabi ng kuya ni Estong. Ang sabi naman ni Elma, "Aba naman kuya, mawalang galang na po sa inyo ano. Pero ang usapang iyon ay para sa aming mag-asawa. Pangalawa, ang lahat po ng sinasabi ko ay para sa kinabukasan ng aming pamilya, sa kinabukasan ng aming anak. Tulad ng pagkakaalam nyo, ang inaanak niyong si Carlo ay sekundarya na. Paano pagkatapos ng ilang mga taon? Paano pag kailangan niya magkolehiyo? Paano siyang papasok kung wala man lang kapera-pera ang aming pamilya? Wala man lang kaming kaipon-ipon? Aba, masama bang sinasabi ko? Masama namang magplano para sa hinaharap ng aking anak? Mali na ba yung kuya?" Biglang tumayo sa kanyang pagkakaupo ang kapatid ni Estong at sinabing, Elma, akala mo ba? Kung kaya mong paikutin ang ulo ng asawa mo, ibahin mo ko, Elma. Alam ko ang pagkatao mo. Alam ko ang nakaraan mo. Alam ko yung mga bagay na ginawa mo sa kapatid ko sa panahong nasa abroad siya. Huwag mo nang hintayin na ako pa magsabi sa'yo. Huwag mo nang hintayin dahil baka manliit ka. Ang gusto ko lamang, igalang mo ang asawa mo. Igalang mo ang mga nagawa niya sa iyo. Igalang mo lahat ng sakripisyo niya, ang pagod niya. Huwag mong tapakan ng kanyang pagkalalaki. Yun na nga lang meron siya. Isa pang dahilan kung bakit napaka-confident ng kapatid ni Estong na sabihin ng mga ito kay Elma ay dahil kundi pala dahil kay Estong, hindi makakapagtapos ng kolehiyo itong si Elma. Abay, tama ang inyong narinig. Si Estong ang gumawa ng paraan upang makapagtapos ng pag-aaral si Elma. Pero pagkatapos makapagkolehiyo, hindi na nga nag-apply ng trabaho. Hindi kahit isang beses man lamang. Bagay na iginalang naman ni Estong. Dahil nung panahon ngayon, buntis na nga itong si Elma. At hindi na nga hinintay pa ng kuya ni Estong itong si Estong na makauwi ng bahay. Umalis na nga ito
at sinabihan si Elma na huwag sasabihin kay Estong na dumating ito para bumisita. Ang buong akala nga ng kuya ni Estong ay may solusyon na ang problema ng kanyang kapatid. Pero alam mo ba, tila ba mas nag-alab ba ang galit nitong si Elma sa kanyang asawa? Nagkaroon ngayon sila ng mas maraming pagtatalo. Dumating sa puntong itong si Elma, umaalis ng bahay ng walang paalam at hindi man lamang sinasabi kung saan siya pupunta o kung kailan siya uuwi. Pa? Papa? Pa, ano ba naman yun? Nasaan po ba si Mama? Anong oras na oh? Saan ba yung nagpunta? Gabing-gabi na pa. 9:09 na oh. Kayo na pang umaga umalis yun eh. Nasaan na kaya siya ngayon? Delikado pa naman sa labas. Ang sabi ng anak ni Estong sa kanya. Sinubukang tawagan ni Estong ang kanyang asawa, subalit hindi ito online at out of coverage pa ang kanyang telepono. Muli, kinausap itong si Estong ng kanyang anak, hinahanap pa rin ang kanyang ina. Oh, bakit umiiyak ka? Ay nako naman anak, kumalma ka nga dyan. Alam ko na kung nasa na magaling mong ina. Ayun, kasama ng tita Cindy mo. Nagiinom sila. Paano ko kamo nalaman? Nakita ko sa My Day. Naka-hide pala sa account ko. Ay, yung nanay mo talaga. Huwag ka nang mag-alala. Iuuwi kong iyong ina ngayon mismo. Ako na mismong susundo sa kanya. Pero bago ang lahat, anak, pasensya na talaga ha. Kung minsan nadamay ka na sa away naming mag-asawa. Wala akong magawa sa iyong ina. Napakahirap niyang intindihin at ayaw niya akong unawain. Abay pinipilit akong bumalik sa Saudi. Gusto niya magtrabaho ako muli doon. Ano bang mahirap intindihin sa mga sinasabi ko anak? Hindi ko na kaya magtrabaho doon. Marami na akong iniindang sakit at matanda na ako para sa mga trabaho ngayon. Palagi niya pating minamaliit yung negosyong ginagawa ko. Tama pa naman yun. Imbis na suportahan niya ako, siya pang humihila sa akin pababa. Samantalang siya na asawa ko, lahat ng gustong gawin niya, sinusuportahan ko. Kahit na kung tutuusin, wala akong katiwa-tiwala sa mga ginagawa niya. Ay, yaman mo na nga. Pasensya na talaga anak ha. Basta mag-aral kang mabuti. At huwag kang mag-alala. Palagi kong susuportahan yung plano mo sa buhay mo. Di kita papabayaan. Mahal na mahal kita. Nakakatuwa naman dahil nauunawaan naman pala nitong kanilang anak ang punto nitong si Estong. Ang problema, paanong uunawain nitong si Estong kapag nalaman niya ang mas malaking katotohanan sa buhay ng kanyang asawa? Walang kaalam-alam itong si Estong na ang kanyang asawang ito, kaya pala palaging mainit ang ulo sa kanya ay dahil mukhang may balak ng iwanan siya. Meron na itong nakakausap online. Isang lalaking maaaring mas pinapaniwalaan niya na makapagbibigay sa kanya ng mas magandang buhay. Lumipas pa nga ang ilang mga araw. Itong si Estong ay napakaabala sa kanyang negosyo. Hindi na nga niya napansin na itong kanyang asawa maya't maya na ngang umalis at kadalasang hindi pa umuuwi. Ang nasa isipan niya, baka naman nagpapalamig lamang ng ulo kasama ang kanyang best friend na si Cindy. Kaya lang, isang araw, isang balita ang nakarating dito kay Estong. Bagay na hindi niya man magawang paniwalaan, wala siyang magagawa kundi pakinggan. Ang balitang ito ay nagmula pa sa mismong kamag-anak nga niya. Tinamaan ka ng magaling, Estong. Alam ko namang busy ka sa iyong negosyo. Marami kang ginagawa, marami kang inaasikaso, pero Estong naman. Paano yung asawa mo? Hindi mo alam kung nasan siya ngayon, hindi ba? Kanino? Kay Cindy? Imposibleng mangyari yun. Mahigit 1 linggo nang wala si Cindy sa Pilipinas. Nagkatrabaho siya ngayon sa Canada. Estong, huling-huli ka na sa balita. Yang magaling mong asawa may kinakasama ng ibang lalaki sa kabilang bayan. At mukhang mas magandang buhay niya ngayon. Baka nga hindi na kayo balikan. Itong matindi. Estong, alam mo ba kung sinong kalaguyo ng magaling mong asawa? Sino? Si Damian. Oo,
Si Damian na batchmate mo nung high school na sima na ngayon. Aba, iniwan ng kanyang asawa kaya ngayon, yang misis mo ang inaasawa. Hindi makapaniwala itong si Estong at sa kanyang sobrang galit, naibato niya ang kanyang cellphone sa kanilang picture mag-asawa nung bagong kasal pa lamang. Sa sobrang galit nga ni Estong, ang sabi niya ay sasampahan daw niya ng kaso ang kanyang asawa at itong si Damian. Subalit ang sabi ng kanyang kapatid at ng kanyang ilang mga kamag-anak ay wag nang ituloy ito. Parang nagtapon lamang siya ng pera kung mangyayari iyon. Mag-aaksaya lamang siya ng panahon. Ang magaling pa, mag-focus na lamang daw siya sa buhay niya, sa kanyang sarili at sa kanyang nag-iisang anak. Habang lumuluha, itong si Estong nakaluhod sa sahig ay nilapitan siya ng kanyang nag-iisang anak. Dinamayan at sa huli, sinabi niya dito kay Estong, sorry. Alam ko ang lahat. Alam ko ang buong katotohanan pero hindi ko magawang sabihin sa'yo. Kasi alam ko masasaktan ka eh. Hindi ko alam kung paano iiwasan ang pagkakataong ito pero sorry talaga pa. Lalo pang umapoy ang galit nitong si Estong sa kanyang asawa. Ipinagtatapon niya ang mga gamit at damit nito sa labas ng kanilang bahay. At ang kanyang palaging paalala sa kanyang anak ay mag-focus na nga lamang sa pag-aaral nito at siguraduhing makakapagtapos siya ng pag-aaral. Siya na raw ang bahala sa lahat. Ang mas lalong nagpahirap ng loob nitong si Estong ay nang bumalik sa kanilang tahanan ang kanyang asawa, hindi para humingi ng tawad pero para bawiin ang kanilang anak na minor de edad pa nga nung panahon ngayon. Bilang isang ama, nais niyang ipaglaban ang kanyang karapatan sa kanyang mag-iisang anak. Kaya naman, nagdemanda nga siya. Humingi ng tulong itong si Estong sa PAW upang maibigay sa kanya ang katarungan. Kaya lang, nang makausap niya ang kanyang anak isang beses, ito mismo ang umaayaw sa kanyang poder. Mukhang nilaso na nga nitong si Elma ang isipan ng kanilang anak. Awang-awa itong kuya ni Estong sa kanya at sinabing mag-move on na lamang daw sa buhay. Sinabi pa nga nito na kahit gaano man kahirap ang pagsubok na ito ay wala na nga siyang magagawa pa. Kung ipipilit niya lamang, mauubusan lamang siya ng pera at kakayahan at ng panahon. Ang mas maigi daw sa panahon ngayon ay unahin niya ang kanyang sarili. Bumangon siyang muli sa buhay. Napakadaming nangyari. Hindi na nga siya makabalik sa abroad. Wala siyang trabaho. Ang kanyang pinagkakakitaan ay tanging ang kanyang vulcanizing shop lamang. Ang kanyang anak na nag-iisa, hindi na nga niya kasama. Ang kanyang asawang si Elma, sumama na nga sa ibang lalaki at hindi na nga bumalik pa. Lahat ng mga pangyayaring iyon, sabay-sabay na umaatake ngayon sa isipan ni Estong. Ito ang mismong naging dahilan kung bakit nga napabayaan na nga niya ang kanyang sarili. Namayat na nga ito at naging sakitin. Maging ang kanyang negosyo ay kanyang napabayaan na. Ilang linggo pa nga ang lumipas ay mas lalong nagdamdam itong si Estong. Kaya naman sa awa ng kanyang kapatid na si Kuya Benito, gumawa ito ng paraan upang makausap ang kanyang mga kaibigan at gumawa ng paraan upang magkaroon pa siya ng bagay na maaari niyang laanan ng panahon. Si Benito kasama ang kanyang mga kaibigan naghakot ng napakaraming parokyano sa vulcanizing shop nitong si Estong at isang matandang negosyante nga ang nagpaalaga sa kanya ng isang mamahaling sasakyan. Ipinagkatiwala ng matandang negosyanteng ito ang kanyang sasakyan kay Estong upang palitan ng kulay at ayusin ang makina. Iniwanan nga niya sa pangangalaga ni Estong ang kanyang sasakyan. Ang sabi pa nga niya rito ay kailangan daw niyang lumabas ng bansa muna at sa kanyang pagbabalik ay kukunin niya muli ang kanyang pag-aari. Bagay na sinang-ayon na naman ni Estong. At nagsimula na nga itong si Estong ng kanyang trabaho. Ilang araw pa nga ang lumipas, hindi na nga bumibisita ang matanda.
Hindi na nga ito bumalik at sa kanyang isipan, baka naman nagtungo na nga ito sa ibang bansa. Mabuti na nga lamang at bago ito umalis ay nag-iwan pa ito ng malaking halaga ng pera kay Estong. Kung tutuusin, sobra-sobra pa ang perang iniwan ito sa kanya. Ilang linggo pa nga ang lumipas, ay tapos nang asikasuhin nitong si Estong ang pintura ng sasakyang iyon. Lumipas pa ang ilang mga buwan, patapos na rin ang makinang kanyang nire-repair. Subalit ang matanda, wala pa ring paramdam. Imbis na magpabaya, itong si Estong agad tinapos ang kanyang trabaho sa makinang iyon sa sasakyang iyon ng matanda. Kung tutuusin, matagal lang bayad ito. Kung tutuusin, may palabis pa. Sumunod na mga araw, nagdatingan pa ang iba niyang mga parokyano. Ngayon, bising-busy na, abalang-abala itong si Estong. Sa paglipas pa nga ng ilang mga linggo at mga buwan, nakapag-hire na nga ng mga trabahador itong si Estong sa kanyang vulcanizing shop at lumalaki na rin ang kanyang negosyo. Paano ba naman? Linggo-linggo, araw-araw, iba't ibang mga parokyano ang dumarayo sa kanya. Tila ba may dalang swerte ang sasakyang iniwan sa kanya ng isang matanda. Ilang buwan pa nga ang lumipas, maganda na ang takbo ng kanyang negosyo pero ang matanda hindi pa rin umuuwi o nagpaparamdam sa kanya. Hanggang sa ngayon, ang mga tao sa kanyang paligid, lalong-lalo na ang kanyang mga kaibigan, hindi pa rin makapaniwala kung paano siyang iniwan ni Elma sa panahong siya'y nangangailangan. Walang kaalam-alam ang kanyang mga kaibigan na itong si Estong. Nakangiti lamang sa harap ng maraming tao, pero sa pagkakataong siya'y makauwi, babalik muli ang lahat ng kalungkutan sa kanyang buhay, ang pagkawala ng kanyang misis at ng kanyang anak sa kanya. Mabuti na nga lamang talaga at halos araw-araw, linggo-linggo, bumibisita ang kanyang kapatid na si Benito sa kanyang tahanan. Isang bagay pa na gumagambala sa isipan nitong si Estong ay ang kanyang kalusugan. Ilang araw ng taas-baba ang kanyang presyon. Labas-pasok na nga rin siya sa ospital. At habang siya ay nagpapagaling dito, nabasa niya sa isang news, sa isang dyaryo, na pinatay daw ng mga kasosyo sa isang negosyo ang matandang negosyante. Ang kanyang kliyenteng matagal na nga niyang hinahanap at hinihintay. Hindi makapaniwala itong si Estong. Kaya naman, nang makalabas nga siya ng ospital, agad siyang dumiretso sa sasakyang iniwan sa kanya ng kanyang matandang kliyente. Sabi nga niya, hindi niya para angkinin ang pag-aaring ito dahil napakaganda pa ng sasakyang ito. Pumasok siya sa loob ng kotse at naghanap siya ng papeles na maaring magpakita ng address ng matanda dito sa Pilipinas para maibalik na nga niya ito sa totoong may-ari. Hanggang sa kanyang mapansin ang isang itim na maleta sa loob ng sasakyang iyon sa parteng likuran. Medyo mabigat ang maletang iyon. Pero nang subukan niya itong iangat, bigla itong nabuksan. Nabitawan ni Estong ang maleta. Nagkalat ang mga damit, pero ang kanyang napansin ay isang envelope. May laman itong sulat. Hindi ko alam kung kailan mo mababasa ang sulat na ito pero nais kong malaman mong sa iyo ko piniling iwanan ang aking pera at pag-aari. Huwag na huwag mo na itong ibabalik pa sa aking pamilya. Ang pera ko ay nakatago lamang sa ilalim ng maletang ito, sa ilalim ng napakarami kong lumang damit. 20 milyong piso ang laman ng maletang ito. Sa malamang, sa pagkakataong binabasa mo ang sulat na ito, ay matagal na akong patay dahil may nagpapapatay sa akin, mga kamag-anak ko na nais makuha ang aking pag-aari. Kaya ikaw, Estong, ikaw na may-ari ng talyer na ito, matapos mo itong mabasa, chap-chapin mo ang kotse. Ilihim ang ating napag-usapan, ang ating kasunduang ito. Baguhin mo ang buhay mo at huwag kang magpapaalipin sa salapi. Tandaan mo yan. Ingat. Pagsapit nga ng gabi, bago nga siya matulog noon, agad niyang binilang kung magkanong halaga nga ba ng pera ang nasa loob ng lumang maleta.
Sa maniwala ka't sa hindi, mahigit 20 milyong piso ang laman noon. Halos lahat, bagong pera. Maraming salamat po sa biyayang ito. Hindi ko po alam kung paano ko po kayong pasasalamatan pero hindi ko nga rin po alam kung bakit niyo po ako napili. Hindi ako mabuting tao. Hindi ako mabuting asawa, hindi mabuting ama. Marami akong pagkukulang sa buhay ko, sa pamilya ko. Pero maraming salamat po at asahan niyo pong gagamitin ko po sa tama ang mga pag-aaring ito. Maraming pong salamat talaga. Ang bulong ni Estong, sabay na nalangin sa Panginoon at umasang diringgin ang kanyang hiling. Kinabukasan, agad ngang iniutos ni Estong sa kanyang mga kasama sa trabaho na chap-chapin na ang sasakyang iyon. Basta ang kanyang sabi, utos iyon ng may-ari ng sasakyan. Ang kanyang mga trabahador naman ay kanyang mga kaibigan kaya hindi sila para magtanong-tanong pa. Matapos ngang madispatch siya ang sasakyang iyon, kinausap niyang muli ang kanyang 3 trabahador, ang kanyang 3 kaibigan. Inabutan nga niya ng tigda 30,000 pesos ang mga ito. Hindi pa kasama ang sahod, hindi pa kasama ang bonus. Lagi niyong tandaan, huwag na kayong masyadong matanong. Sa puntong ito, ang payo ko sa inyo, gamitin niyo ang perang ito upang mabago ang buhay niyo kahit papaano. Huwag niyo lamang akong iiwan sa trabaho. Nagkakaintindihan baga tayo? O siya, sige na, magsiuwi na kayo. Kahit pa sabihing malaking halaga ng pera iyon, sanay na ang mga trabahador ni Estong na ito dahil napakabait naman talaga ni Estong na boss. Madaling utangan, madaling balihan, maunawain, at isang tunay na kaibigan. Binigyan niya ng 2 milyong piso ang kanyang kapatid. Sinabi niya na sana raw magbago na ang buhay nito. Pero para nga hindi sila pag-isipan ng hindi maganda, pinapalabas na lamang sa bali-balita na itong si Estong daw ay nanalo sa loto. Ngayon, si Estong mayaman na. Maging ang kanyang talyer, di hamak na mas malaki na. Ang kanyang mga kagamitan, aba, maipagmamalaki mo talaga. Abay isipin mo, maging mga celebrity at kilalang tao sa kanilang lugar, sa kanya na nga nagpapagawa. Hindi lamang yan, naisipan din niya na gumawa ng mas marami pang negosyo para sa kanyang sarili, para sa kanyang kinabukasan at para mabigyan ng tulong ang kanyang mga kaibigan, mabigyan ng trabaho at pagkakataon. Tsansang umangat din ang buhay. Sa paglipas pa nga ng mga taon ay mas naging maganda ang buhay nitong si Estong. Pero bilang isang ama, hindi siya para makalimot sa kanyang nag-iisang anak. Pinilit niyang hanapin itong kanyang anak kahit pa sabihing masama na nga ang loob nito sa kung anumang kwento ang sinabi sa kanya ni Elma. Gaano man katindi ang paninira ni Elma dito kay Estong sa isipan ng kanilang anak, lalabas at lalabas daw ang katotohanan. Nahirapan man si Estong nagawa niyang matagpuan ang kanyang nag-iisang anak. May asawa na nga ito, may 2 anak, at mukhang kitang-kita mo na naghihirap talaga siya sa buhay. Nang makita itong si Estong ng kanyang anak, patakbo itong lumapit dito at nagyakap na nga ang mag-ama. Ang sabi ng anak ni Estong, nung simula daw, akala niya magagawa pa niyang baguhin ang isipan ng kanyang ina kaya dito siya sumama. Kaya lang, nabigo nga siya. At sa pagdaan pa nga ng mga taon, nahiya na nga itong bumalik pa kay Estong, lalo na nang malaman niyang gumaganda na ang buhay nito. Sa kasamaang palad, iba na naman ang asawa ni Elma. Wala na daw kasing pera ang sima na kanyang naging kabit noon. Hindi na nga natapos pa ang ikinukwento ng anak ni Estong. Nigakap niya ito ng napakahigpit at sinabing magiging okay din ang lahat. Alam mo ba, dahil napakabait ni Estong, inimbitahan niya sa kanyang sariling tahanan maging ang asawa ng kanyang anak, ang kanyang apo, halos ang buong pamilya nga nito. Bibigyan niya raw ng trabaho.
Dahil nga mahal na mahal ni Estong ang kanyang pamilya, nagpatayo siya ng isang negosyong para talaga sa kanyang anak. Isang malaking grocery store ang kanyang ibinigay dito. Para daw kahit papaano, meron silang pagkukuhanan ng pera. Dahil doon, mukhang magiging masagana na nga ang buhay nila. Di nga nagtagal ay itong si Estong, humihina na nga ang katawan. Pinayuhan nga siya ng doktor na gagaling pa naman daw siya pero sa ngayon, magpahinga na muna siya sa loob ng kanyang kwarto. Huwag na muna masyadong magpagod. Sakto naman na itong kanyang dating asawang si Elma kumakatok sa gate ng kanilang tahanan. Ano pa nga bang kailangan? Di pera, nais na raw niya bumalik sa kanyang tunay na asawa. Subalit nang kausapin siya mismo ng kanilang anak, wala na nga siyang ibang nagawa kundi umalis na lamang at hindi na nga siyang nagpakitang muli. Nakiusap kasi itong anak nitong si Estong at Elma na wag nang magpakita pa itong si Elma sa kanyang dating asawa dahil sakit lamang at sama ng loob ang kanyang bitbit dito. Binantaan niya nga ang kanyang sariling ina na kung ipipilit pa niya ang kanyang gusto, siya na mismo ang magkakaso sa mga ito. Siya na mismo ang magdedemanda. Ang pangyayaring iyon ay hindi na nga nalaman pa ni Estong. Nagpatuloy lamang ang kanilang buhay at sa huli, pumanaw na nga itong si Estong nang dahil sa kanyang karamdaman at sa kanyang katandaan. Kahit na papaano, naging maligaya itong lumisan sa mundo. Nakangiti habang yakap-yakap niya ang kanyang dalawang apo at hawak naman ng kanyang anak ang kanyang mga kamay. Matapos namang mailibing itong si Estong, nagpakitang muli si Elma sa kanyang anak. Palibhas ay matanda na rin nga. Inasikaso ng anak ni Elma itong si Elma na halos rumatay na rin sa sakit. Tulad nga ng kanyang sinabi, gagawin niya ito bilang pagpapakita ng paggalang at respeto sa kanyang mga magulang. Dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Ang istoryang nagpapakita na hindi naman talaga lahat ng bagay ay sa pera lamang at sa lapi umiikot.